Amen po. Praise God. So, kumusta naman po ang bawat isa sa atin? Kumusta po ang ating buong isang linggo? Amen. Tayo po ay may mga VIP. Praise God po. So, halos lahat po sa atin, may mga ubo-ubo. Amen. Nakikiuso kasi. Amen po. So, bago po tayo magsimula, nais ko pong i-welcome ang ating mga VIP. Amen? Sabay-sabay po natin i-welcome ang ating mga VIP. Una po si Maylene Castillo. Amen po. At si Evelyn Mahani. Amen. So, praise God po, kayo po ay nakarating dito sa simbahan. Kayo po ay welcome na welcome dito. Ang simbahan pong ito ay ang simbahan pong ito ay Trinitarian po. Naniniwala po tayo sa Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ito po ay Bible-based. At ang lahat po ng katuruan dito ay nagmumula lamang po sa Biblia. At wala po tayong ibang itinataas dito kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Bro Ariel, pwede ba ating pong i-welcome ang ating mga kapatid, ang ating mga VIP? So, Praise God kasi regular na pala ako dito. Yan po ay sabay-sabay po natin silang i-welcome at bigyan po natin ng malakas na palakpakan. In 3, 2, 1, welcome! Praise God po. Amen? So, hindi na partay ngayon yung bro. Regular na yan. Amen po. Excited na po ba lahat? Amen. Praise God po. So, ang ating pong team ngayon ay tinatawag po natin Power of Time. Amen? Power of Time. Ang ating pong team ngayon. At ang pagmumulan po ng ating passage ay mula po sa aklat ng John chapter 2 verses 1 to 11. Atin pong basahin ang Ebanghelyo at mangyari kung tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi po rito, now on the third day, here was a wedding at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciple were also invited to the wedding. Then, when the wine ran out, Jesus' mother said to him, they have no wine left. At sabi po rito, Jesus replied, woman, why are you saying this to me? My time has not yet come. His mother told the servants, whatever he tells you, do it. Now there were 6 stones water jars there for Jewish ceremonial washing, each holding 20 or 30 gallons. Jesus told the servants, fill the water jars with water. So they filled them up to the very top. Then he told them, now draw some out and take it to the head steward. And they did. Sanay po, sabi niya, when the head steward tasted the water that had been turned to wine, not knowing where it came from, though the servant who had brought the water knew, he called the bridegroom and said to him, everyone serves the good wine first and then the cheaper wine. When the guests are drunk, you have kept the good wine until now. Jesus did this as the first of his miraculous sign in Cana of Galilee. In this way, he revealed his glory to his disciples. And hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon, salamat po sa mga oras na ito niyong kaloob, Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa pribileyo at pagkakataong Panginoon na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa amin na amin pong marinig ang iyong mga salita, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba at lumalapit sa iyong harapan, Panginoon, nagpapasiyasat, Panginoon kong Diyos, anuman po, Ama, ang iyong nakikitang karumihan sa aming mga puso, Panginoon, upang kami, Lord, ay hindi makalapit sa iyo. Ito po'y inihingi namin ng kalinisan, Panginoon, inihingi namin ng kapatawaran, Panginoon kong Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ama, salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming Panginoong Yesus na siya nga po nagbayad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Salamat po sa dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo na siya nga po naglinis sa lahat ng aming mga karumihan. And Lord, dalahin ko nga po, Panginoon, na gawin mo nga po payak ang iyong mga salita, Panginoon, upang ito nga po ay aming lubos na maunawaan ayon sa iyong kagustuhan, O Lord God, at ang iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mong tumimo sa aming mga puso, Panginoon, pagkat tunay nga po, ang iyong mga salita ay siyang ilawan ng aming mga paanan, Panginoon. Ama, dalangin ko po na itago mo lamang po ako, Panginoon, sa iyong likuran upang tanging pangalan ni Jesus ang siyang makita sa aking buhay, Panginoon. For truly, Lord God, apart from you, I am nothing, Panginoon Diyos. For I am just like a filthy rag in your eyes, O Lord God. It is just a privilege, O Lord God, to speak before your people, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon kong Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Tuloy po, Ama, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, ano nga po ba ang significant ng wine sa kasalan ng mga Jewish people? Sabi po rito, in Jewish wedding, the wine ceremony or the sharing of wine is a significant part of the wedding ceremony, symbolizing, sabi po niya, joy. Amen? Blessing and the sanctification of the marriage. 2 cups of wine are typically used, one before the blessing and one after. Symbolism of wine. Wine, a symbol of joy and happiness. In Jewish tradition, is chosen for these moments with kosher. Wine often prepared, the sweetness of the wine is also seen as a representation of the sweetness of the life the couple will build together. Yan po ang significant ng wine. Kaya lang po ngayong panahon na to, di ba? Ano po ang nagiging significant po nito, nagiging inilalabasan po kapag sumusobra. Di ba? Tama po? Okay. Sabi nga po, God miraculous are available at all times. Agree po tayo? Naniniwala po tayo dito? God's miracle is available at all time. Amen? Maaring ang iba rito sa atin, meron na pong matagal na itinadalangin na ninanais, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya nakakamit. Tandaan po natin, there is a power in time. Amen? God has a perfect time for you. How to experience the miracle of God? Amen? Paano nga po ba natin may experience o makakanta ang milagro ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko? Amen? Maaring ang bawat isa sa atin dito ay may mga kani-kaniyang idinadalangin na matagal nang idinudulog sa Panginoon. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya nakakamit.
Kapatid, ang masasabi ko lang sa iyo, go on. Huwag kang mainip. The miracle of God will be experienced when you mightily trust God or trust God mightily. Kapatid, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ibigay mo na ng gusto ang iyong pagtitiwala. Sapagkat pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, wala kang talo. Amen? Sapagkat ang sabi nga po ng Bible, He who promised is faithful. Amen? Kaya nga kapatid, kung anumang mga pinangahawakan meron ka, panghawakan mo yan kapatid. Dahil sigurado kapatid, sa takdang panahon ng ating Panginoon, yan ay kanyang ipagkakaloob. Yan ay kanyang tutugunin. Yan ay kanyang tutuparin sapagkat tandaan nyo, ang ating Panginoon ay lanman ay hindi niya tatalikuran ang kanyang mga salita. Amen? Kaya nga po, sabi po rito sa verse 3, when the wine ran out, Jesus' mother said to him, they have no wine left. Sabi ni Jesus replied, woman, why are you saying this to me? My time has not yet come. Sabi ng Panginoon, my time has not yet come. Kapatid, katulad nga ito, sabi niya, when the wine ran out. Nawawalan ka na ba? O nauubusan ka na ba ng kagalakan ng paglilingkod sa ating Panginoon? Nakakaramdam ka na ba ng kapaguran sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa iyong sitwasyon ngayon? Nakakaramdam ka na ba ng panghihina sa iyong paglilingkod sa Panginoon dahil akala mo hindi sinasagot ng Panginoon ang iyong mga panalangin? Kapatid, ang sabi ng Panginoon, my time has not yet come. One thing for sure, kapatid, na ang Panginoon ay may gagawin siya sa buhay mo. Amen? The only thing na hindi sasagutin ng Panginoon ang iyong dalangin kapag ikaw ay nabubuhay ng double standard. Kapag ikaw ay nananalangin, naungat nananalangin ka, pero ang iyong pagtitiwala sa Panginoon ay 50-50. Kapatid, tandaan ninyo, magkaiba po yung tinatawag nating trust at belief. Okay? Amen po ba? Ang trust at belief ay magkaiba. Kapag ka po sinabi nating believe, oo, naniniwala ka, parang ganito lang po yan. Kung halimbawa po sa isang team sa basketball, meron kang kakilala na talagang magaling siya. Okay? Naniniwala ka na magaling siya. Diba? Si brother sa isang team, sinabi mo, naniniwala ako na magaling siya. Okay? Walang duda. Pero, hindi ako naniniwala na maipapanalo niya mag-isa ang team. Tama? Tama po? Pero magaling siya. Ngayon, kung ikaw naman ay nagtatras, ibig sabihin, nagtitiwala. Iba po yung naniniwala sa nagtitiwala. Nagtitiwala ka sa kanya na kaya niyang ipanalo ang laro. Na may kakayanan siya ipanalo ang laro. Kapatid, same thing sa buhay mo at sa buhay ko. Ano man, meron ka ngayon na ikaw ay pinagdaraanan, magtiwala ka ng lubos sa Panginoon. Trust mightily
to God that He can do whatever na iyong pinapanalangin, basta iyan ay ikaguglorify ng kanyang pangalan at sa iyong ikabubuti. Amen? Trust mightily to God. Kaya nga po ang sabi niya, my time has not yet come. Kapatid, huwag kang manghinawang maglingkod sa Panginoon. Lalo sa panahon natin ngayon. Napansin niyo po ba yung mga kapaligiran ng mundo ngayon? Kabi-kabila ang mga disaster. Kabi-kabila ang gulo. We are running out of time, kapatid. We are running out of time. We are already in the 4th hour, kapatid. Kaya nga, kapatid, ang pagtitiwala sa Panginoon, kailangan na natin seryosohan. Kailangan mong isabuhay ang pagtitiwala sa Panginoon. In a sense na kailangan mong sumunod. Marapat kang sumunod sa kung anuman ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Wala na tayong panahon pa para magtampo sa Panginoon. Bukas makalawa, darating na ang ating Panginoon. Amen? Sino po nito ang excited sa rapture? Amen. Ako po, sa totoo lang, maniwala po kayo, hindi. There are times na talagang pinagpipray ko, Lord, sana rapture na bukas. Yes, pinagpipray ko po yan. Pagkatalang ano. Yan, pagpipray ko po yan, Lord. Kaya lang, pag nakita mo, kapatid, yung mga tao nakakasalubong mo, akala mo buhay sila. Pero pag tinignan mo sila, kapatid, patay sila. They are walking dead. They are living dead. Sila po ay patay in a sense ng kanilang espiritu. Bakit? Kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kapatid, seryosohin na po natin ang ating paglilingkod. Kaya nga sabi dito, His mother told the servants, whatever He tells you, do it. Ano? Nakikipag-usap mo ba kayo sa ating Panginoon? May time po ba tayo para makipag-usap sa Panginoon? May time po ba tayo para buklatin ang ating Biblia? O baka naman binubuklat lang natin pagbuklat? Amen? Tama po? Ang sabi po dito, His mother told the servants, whatever He does, do it. Kapatid, baka mamaya, may pinagagawa na sa iyo ang Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod kasi hindi mo siya naririnig or ayaw mong pakinggan. Bakit? Kasi nandun tayo sa double standard. Kapag dating sa simbahan, makikita mo, napakadilas sa ministry. Pagdating sa simbahan, makikita mo, aktibong-aktibo sa ministry. Pagdating ng Sabado. Kapatid, kailan mo nga ba malalaman na ikaw ay isang tunay na Kristiyano? Kailan mo malalaman sa iyong sarili na ikaw ay isang authentic Christian na sumusunod sa Panginoon? Malalaman mo, kapatid, na ikaw ay isang totoong Kristiyanong sumusunod sa Panginoon kapag ikaw ay nag-iisa na. Amen? Kapag wala nang nakakakita sa iyo kung ano pinagkakagawa mo. That is the time na malalaman mo na ikaw ay isang totoong tumanggap sa Panginoon. Bakit? Kasi nag-iisa ka na lang, wala nang ibang tumiting. Hindi ka na nakikita ng mga churchmate mo, hindi ka na nakikita ng mga leader mo. But, kapatid, tandaan mo, ang Panginoon
ay laging nakatanaw sa inyo. Amen? At para po marinig natin ang kanyang boses, kailangan po natin lumapit sa ating Panginoon. Kailangan po natin lumapit, magsumiksik sa ating Panginoon para marinig natin kung ano ang pinagagawa niya sa atin. Kaya nga sabi niya, his mother told them, whatever he dares, do it. Kaya lang kapatid, paano mo marinig kung napakalayo mo? Amen? Kailangan po natin kapatid, lumapit sa ating Panginoon. Kailangan po natin sabihin sa Panginoon, Lord, ito po ang aking pinalalagayan. Lord, ito po ang aking sitwasyon ngayon. Kapatid, draw near to God. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Alam mo kapatid, kapag ka ikaw ay may dinadala, kapag ka ikaw ay may pinagdadaanan, dapat lalo ka magsumiksik sa Panginoon. Bakit? That is the time na kailangan natin Panginoon. Dahil hindi natin kaya mag-isa. Agree? Amen po ba? Hindi po natin kakayanin kapag ka tayo malayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, hanggat binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon, hanggat binibigyan pa niya tayo ng oras, kapatid, huwag mo sayangin ang oras mo dahil binibigay sa iyo ng Panginoon. Draw near to God. Bakit? Kasi po, ang sabi nga po rito, sabi po rito, come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Nasaan po ba ang loyalty mo ngayon, kapatid? Saan mo inaalay ang iyong puso ngayon? Ang sabi ng Panginoon, come close to God, and God will come close to you. Kapatid, kapag ka sa Panginoon ka lumapit, hindi ka naman niya itatabi kahit anong kasalanan meron ka. Ang sabi ng Panginoon, come close to you, wash your hands, you sinners, purify your hearts. Ano pong ibig sabihin nito? Kapatid, ang sabi po niya rito, sabi niya, purify your hearts. Sabi niya rito, you sinners, purify your hearts. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig po sabihin nito, kapatid, kung tayo man ay namumuhay nang hindi nakalulugod sa Panginoon, repent. Repent and come close to God. Purify your hearts. Kaya nga po kapatid, kung meron pa po tayong itinatagong mga pagkakasala o mga ginagawa na hindi nakalulugod sa ating Panginoon, repent. Bakit? Kasi sabi nga po ng Panginoon, purify your hearts. Kasi kung may dala-dala po tayong karumihan sa puso, hindi po tayo makakalapit sa Panginoon. Bakit? Dahil ang ating Panginoon ay banal. Amen? Kaya nga po sabi na, ayaw po ng Panginoon na ang ating puso ay divided. Ayaw po ng ating Panginoon na may third party sa buhay natin. Amen? Ikaw ba kung gusto nyo na magmamahal ka, mayroong third party? Amen? Ayaw ng Panginoon, tignan niyo po ang sabi niya rito, for your loyalty is divided between God and the world. Kaya nga kapatid, kung maglilingkod tayo, maglingkod na po tayo ng buong puso. Ano nga kapatid? Para po ma-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon, ibigay na po natin ang buong puso.
The moment po na binigay mo ng buong puso ang paglilingkod sa Panginoon, mahal niyo kapatid, mararamdaman mo ang kagalakan sa puso. Amen pa? Kaya nga po sabi rito, sabi po niya sa letter B, sa letter A, sabi niya, draw near to God, then ask with confidence. Kapatid, kung ano man yan, ask God. Ask forgiveness kung kasalanan man yan. Ang inilalapit mo sa Kanya. Ask Him with confidence. Kung ikaw man ngayon ay dumadaan sa turmoil ng buhay. Lahat po tayo rito, kapatid, may mga kani-kaniyang pinagdaraanan. Iba-ibang mukha lang nga lamang. Pero ang sabi po niya, ask with confidence. Sabi mo sa Kanya kung hindi mo na kaya, Lord, hindi ko na kaya ito. Hindi ko kaya ito mag-isa. Kailangan kita, Panginoon. At ang sabi ng Bible, at sino man daw lumalapit sa Panginoon, ay hindi niya itinataboy. At sabi nga nila, ask, and it will be given. Knock, and it will be open. Ano? Nag-aas ka ba sa Panginoon? Kinakatok mo ba ang pintuan ng puso ng Panginoon? Amen po? Kapatid, ask with confidence. Kaya lang naman po tayo hindi makakapag-ask with confidence sa ating Panginoon. Again, kapag ikaw ay namumuhay ng double standard. Kapag ikaw ay namamangka sa magkabilang pampang. Amen po? Kapag ikaw ay namangka sa magkabilang pampang, kapatid, hindi mo talaga maririnig ang boses ng Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi po niya, when the wine ran out, Jesus' mother said to him, they have no wine left. Jesus replied, woman, why are you saying this to me? My time has not yet come. Sabi po niya sa 5, his mother told the servant, whatever he tells, do it. Amen? Whatever he tells, do it. Kapatid, ano ba ang pinagagawa ngayon ng Panginoon sa iyo? Ano ba ang sinasabi sa iyo ng Panginoon sa buhay mo ngayon? In John chapter 15 verse 7 it said, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Sabi niya, ask whatever you want. Pero kapatid, bago po tayo mag-ask, kailangan po, naririto po tayo. Amen? Do we remain in the presence of God? Do we remain? To Jesus, the author and the finisher of our faith. Or still, divided heart ka pa rin dahil hindi mo pa rin mabitaw-bitawan kung anong meron ka dito sa mundong ito. Amen? Kapatid, again, nasabi ng Panginoon, ayaw niya ng divided heart. Ang gusto ng Panginoon, siya lang. Ayaw niya ng may third party. Amen po? Kaya nga po sabi niya, in God's perfect time, the miracle of God will be experienced when you have God's perfect time. Tandaan po natin kapatid, ang Panginoon ay meron po siyang
sariling oras. Kaya nga po, ano sabi ng Bible? Your ways are not my ways. My thoughts are higher than your thoughts. Minsan po kapatid, yung mga dinadaanan natin sa buhay, inaalaw yan ng Panginoon for you to experience His miracle, ang kanyang makapangyarihang kamay. Amen po? Minsan kapatid, yung dinadalangin natin, sinasagot ng Panginoon, doon sa way na hindi natin sukat isipin. Tandaan po natin kapatid, ang Panginoon ang higit na nakakaalam kung ano makakabuti sa iyo at sa akin. Amen? Kaya nga po kapatid, hindi natin maku-question ng Panginoon dun sa kanyang kaparaanan. All we have to do is trust Him mightily. All we have to do is be faithful. Ang mahirap po kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, marami pong Kristiyano na hindi faithful. Ano po sila? Faithful. Punong-puno sila ng pagkukunwari. Amen? Punong-puno silang pagkukunwari sa simbahan. Marami pong ganun kapatid. Pero tandaan nyo kapatid, katulad ng lagi ko sinasabi, ang buhay mo at buhay ko, ang kapares sa harapan ng Panginoon ay parang isang bukas na aklat. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Lahat ay alam po ng Panginoon, lihim man o hayag. Sa harapan niya ay walang natatago. Amen? At kapag ka po tayo ay nagpatuloy na mamuhay sa pagkakasala, tandaan nyo kapatid, in God's perfect time, ipagsusulit mo yan. Ipagsusulit mo yan sa harapan ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Yes, pwedeng ngayon ay enjoy ka dyan. Yes, pwedeng ngayon okay ka pa dyan. Amen? But again, kapatid, in God's perfect time, whether good or bad, ang ginawa mo rito sa mundong ito, ipagsusulit mo yan. Amen? Ano? Handa ka na bang magsulit sa ating Panginoon? Sabi ng Bible, ang tao raw, sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, ano pong sabi? Ang tao ay minsang nakatakdang mamatay at aharap sa kahatulan. Amen? Lahat po tayo kapatid ay aharap sa kahatulan ng Panginoon pagdating ng panahon. Base kung paano kang nabuhay dito sa mundong ito. Base kung ano ang ginawa mo sa mga pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Base sa kung ano ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin kapatid, ang ating Panginoon ang siyang higit nakakakilala sa iyo at sa akin. Baka mamaya kapatid, meron pinagagawa sa iyo, Panginoon. Ano po ba, di ba, tandaan po natin, meron po dalawang klaseng kasalanan. Meron po tayong tinatawag na omission. Ito po yung mga bagay na dapat na ginagawa natin pero hindi natin ginawa. Yan po'y kasalanan.
Naman mga pinagagawa sa iyo, Panginoon, mas pinili mo magkuya-kuya ako ito. Mas pinili mo nang hindi gawin. Inuhit mo yung mga kautusan ng Panginoon. At ang isa po yung tinatawag natin public commission. Yung mga marapat sanang hindi mo ginawa, pero siya mong ginagawa. That's a sin. Amen? Katulad nung po yung pakikipag-compromise, that is a sin. Kapag kino-compromise mo to the extent pati yung pananampalataya mo. Amen po? Tandaan po natin, in God's perfect time, ipagsusulit natin lahat yan. Kaya nga po sabi niya rito, Jesus replied, "Woman, why are you saying this to me? My time has not yet come." His mother told the servant, "Whatever he tells you, do it." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washing, each holding 20 or 30 gallons. Kapatid, ano nga po ba ang iyong dalangin sa ating Panginoon? Ano nga po ba ang ating naibabalik sa ating Panginoon? Amen po? Tandaan po natin, kapatid, kung ngayon man tayo ay nauubusan na ng wine sa buhay, kapatid, sabi ng Panginoon, my time has not yet come. Hindi hahayaan ng Panginoon na matuyuan ang wine sa buhay. Remember, kapatid, wine is representing the joy and blessing. Alam ng Panginoon kung kailan niya ito ibibigay. Alam ng Panginoon kung kailan ang tamang oras para sa iyong mga panalangin. Kaya nga, kapatid, huwag kang manghinawang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya po sabi niya rito, ito po ang nais ng Panginoon na maranasan po natin yung fullness of grace. Amen po? Ang nais po ng Panginoon na igawad ang kanyang nag-uumapaw na pagpapala. Amen po? Sino po rito ang nais na makaranas ng iba yung pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon? Amen. Amen. Na kung ang nais po natin ay magkaroon po o matanggap natin ang ating saganang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Ano sikreto? Ano sikreto? Ano po sabi ng Bible? Joshua chapter 1 verse 8, ano po sabi niya? Sabi po ng Bible, pagdili-diliin natin ang kanyang mga salita, araw at gabi, upang ang lahat ng anumang nakasulat dito ay ating masunod. Amen? At upang sa gayon ay maranasan natin ang kanyang mga pagpapala. Sabi po niya, sapagkat dito merong katagumpayan at pagpapala. Joshua chapter 1 verse 8. Meditate the word of God day and night. Upang sa ganon ay masunod po natin ito ng may pag-iingat. At upang sa ganon, ating pong maranasan. Sabi niya, so that you will may be successful and prosperous.
Amen po? So yan po yung sikreto para po maranasan natin itong tinatawag na fullness of grace. Dahil yan po talaga ang gusto na mangyari na sa atin ng Panginoon. Kaya lang, hindi po natin yung nararanasan dahil na rin sa ating sarili kagagawa. Amen? Dahil ikaw mismo ang lumalayo. Kaya hindi maiabot sa iyo ng Panginoon yung mga pagpapala na nais niyang iabot sa iyo. Lumalayo in a sense na ikaw ay namumuhay ng double standard. Amen? Amen po? In John chapter 1 verse 16, ito pa sabi niya rito. For out of His fullness, the superabundance of His grace and truth, we have all received grace upon grace. Spiritual blessing upon spiritual blessing. Favor upon favor. And gift upon gift. Nakikita po ninyo ito mga kapatid. Ang sabi po niya rito, gift upon gift. Gift upon gift. Ang sabi po ng Panginoon, ang nais kong ibigay sa inyo, yung nag-uumapaw. Yung nag-uumapaw na pagpapala ang nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay natin? Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nararanasan ang pagpapalang ito? Tinanong mo ba ang sarili mo kung bakit mo ito hindi nararanasan? Tinanong mo ba ang sarili mo, Lord, ito ba talaga ang nais mo? Kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon na maranasan mo. Kaya lang hindi mo yan nararanasan. Kapatid, maaaring may pinagagawa pa sa iyo, Panginoon. Maaaring sinasabi ng Panginoon, eto ang pagpapalang ibibigay ko sa iyo pero inaayawan mo. And remember, kapatid, hindi lamang naman po pagpapala ay mga pisikal or mga bagay-bagay. Tandaan niyo kapatid, ang ating kalusugan ay isang malaking pagpapala sa Panginoon. Ang ating buhay ay isang pagpapala sa Panginoon. Ang paggising sa umaga, ito ay isang pagpapala sa Panginoon. But the question is, na-appreciate ko ba natin ito? Amen? O ang nakikita mo lang ay yung wala ka. Kasi po, alam nyo, ito po ang katotohanan. Na ang tao, kung ano yung wala, yun ang hinahanap. Tama? Kapag ka naman binigyan ng Panginoon, hindi nakukontento. Alam niyo po yung inutusan na. Sabi niya, pahingi nga po ng inyong mga, sabihin po natin, pahingi po ng tinapay. Ang sabi ni nanay, andun, dumukot ko sa lata. Okay? Pagdukot niya, inabot hanggang siko. Okay? Pagdukot po niya gano'n, instead na hanggang dito lang, gusto niya sa ilalim. Kaya ang nangyayari, pagdukot niya, nauumpog sa lata. Ano po ibig sabihin ito? Walang kasiyahan ang tao. Hanggat meron siyang nakukuha, gusto niya, kuha lang ng kuha. Amen? Ang gusto lang niya, kung ano lang, siya lang ang nagkakaroon. Ang gusto niya, siya lang. Pero wala siyang ibinabalik sa Panginoon. Amen? Amen po? Tandaan niyo kapatid, habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, lalo kanyang pagpapalain. Amen? Habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, lalo mong mararanasan ang kanyang mga pagpapalang umaapang. Tandaan po natin kapatid,
Dito po sa letter B, sabi niya, the miracle of God will be experienced in you, the fullness of joy. Ang nais po ng Panginoon, hindi lamang po niya tayo pagpalain, kung hindi ang kagalakan sa puso. Naniniwala po ba kayo na ang kagalakan sa puso ay nakakapagpabata? Amen? Kaya nga po, kung tayo punong-puno ng kagalakan sa puso, in love sa Panginoon, hindi nga nila maaalinag kung anong mga pinagdaraanan mo. Amen po? Kaya nga po sinasabi ng mga taga-mundo, di ba? Bakit kaya ganito mga born again na to? Ano sinasabi nila? Para silang mga tama ba? Bakit? Bakit po sinasabi nila to? Kasi nakikita nila kahit anong bigat na dinadala mo, meron kang kagalakan sa puso. Bakit? Kasi may kasama kang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Nandyan si Kristo, nandyan ang Holy Spirit to guide you, to enlighten you. Dahil si Holy Spirit ang siyang magpapagaan ng kung anong nararamdaman natin, kapatid. Ang problema kung hindi mo siya kinakausap. Ang problema kung wala kang panahon sa Kanya. Kung wala kang time sa Kanya. Kapatid, tandaan nyo, there is power in time. Yung time na ibibigay mo sa Panginoon, hindi yan kailanman masasayang, kapatid. Yung time na ibinibigay mo sa Panginoon, kaya nga, ano sabi po, ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi po niya, your labor in the Lord is not in vain. Amen? Kaya nga, kapatid, yung kung anumang ginagawa mo ngayon para sa Panginoon, diretso na, kapatid. Huwag kang susuko, huwag kang manghihinawa, huwag kang titigil, kapatid. Amen? Then and then, kapatid, mararanasan mo yung fullness joy na nagmumula sa ating Panginoon. Sino po rito yung pagka sumusunod sa Panginoon? Pagka gumagawa para sa Panginoon, nakakaramdam ba ng pagod? Physically tayo napapagod. Tama po? Pero yung kagalakan nandun. Sa kabila ng kapaguran. Amen? Amen po? Bakit? Kasi nandun yung Holy Spirit. Alam mo kung sino pinaglilingkuran mo. Alam mo kung sino yung nagbibigay sa iyo ng Diyon. Amen? Alam mo kung sino ang kasama mo. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Amen? Panghawakan mo yan, kapatid. Na kailanman ay hindi ka iiwan ng Panginoon. At kung sa tingin mo ngayon, ikaw ay bagsak, tanda mo, kapatid, na sabi ng Panginoon. Ano sabi niya? Ano sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita? I will put you in the head, never in the tail. I will put you in the top, never in beneath. Ang Panginoon ang nangako dyan. Kaya, kapatid, kailangan mo na ikaw ay may pinangahawakan. Para na sa ganun, pagdating ng panahon, mayroon kang ibabalik sa Panginoon. Lord, ang sabi mo sa akin,
kailanman ay hindi mo ako ilalagay sa buntot kung hindi sa uluhan. Amen? Kaya nga dapat, kapatid, meron tayong pinangahawakan. Ganun po, ka-importante yung nagbibigay tayo ng time sa ating devotion sa buhay. Akala niyo po, kapatid, ang simpleng pagdi-devotion ay wala lang? No. Ang simpleng pagdi-devotion, kapatid, it a must sa isang Kristiyano. It is a vital sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit po? Kasi dito po natin nakakausap ng personal ng Panginoon. But ang question is, may time pa po tayo sa ating devotion? Nabubuklat po ba natin ang ating Bible sa gabi o sa araw? O kung kailan lang natin gusto? Amen? Para po maranasan natin itong fullness of joy, kailangan natin makipag-usap sa Kanya regularly. Upang sa ganon, yung pong instruction niya sa atin, masunod natin. Amen? In John chapter 15 verse 11, sabi po niya rito, I have told you this so that you will be filled with my joy. Yes, your cup of joy will overflow. Ang gusto po ng Panginoon, magumapaw ang ating mga kagalakan. Tandaan niyo, kapatid, pag nagbigay ang Panginoon sa atin, package yan. Package yan pag nagbigay ang Panginoon sa atin. Amen? Dahil alam ng Panginoon kung ano yung kabubuti natin. Amen po? And sabi ko rito, the miracle of God will be experienced when you mightily trust to God. Number 2, God's perfect time. At ang pangatlo po, when He revealed His glory. Reveal God's glory. Ano po, sabi po rito, sabi po niya sa verse 10 up to 11, sabi po niya, and said to him, everyone serves the good wine first, and then the cheaper wine. When the guests are drunk, you have kept the good wine until now. Jesus did as the first of His miraculous sign in Cana of Galilee. In this way, He revealed His glory, and His disciples believed in Him. Ano pong ibig sabihin ito, kapatid? Mga kapatid, God wants to reveal His glory through your life. God wants to reveal His glory through you. Amen? God wants you to use you as an empty vessel. God wants to use you as an instrument in this world. In this corrupt world, God wants to use you as an instrument to reveal His glory. Kaya na po, tingnan natin, no? Ang sabi po rito, Jesus did this as the first of His miraculous signs in Cana of Galilee. In this way, He revealed His glory. And in His disciples believe in Him. Kapatid, through your life, kapag ikaw ay namuhay ng tama sa harapan ng Panginoon, sa pamamagitan ng iyong buhay, marami ang maliligtas. Why? Because they will see the glory of God in your life. Amen? But ang question is,
nakikita ba talaga sa buhay mo si Kristo? Remember, kapatid, we are the ambassador of Christ. Amen? Meaning, you and I are representing Jesus in this corrupt world. The question is, do you really represent Jesus in this world? Or someone behind you? Amen? Do you really represent Jesus as an ambassador of Christ in this world? To reveal His glory through your life. Amen? To reveal His glory, we have to follow the will of God. Follow the will of God. What is the will of God in your life? Ano nga ba ang will ng Panginoon? Amen? Tandaan po natin, kapatid, the very will of God is to save the mankind. Kaya nga po siya bumaba rito eh. Tama? The very reason na kung bakit po bumaba sa mundo si Jesus is to save the mankind. Is to pay the sin at the cross of Calvary. Kaya po namatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo upang pagbayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng bawat sasampalataya sa Kanya. Amen? That is the very will of God, to save mankind. And to be saved the mankind, we, Christian, we, the followers of Jesus, we must represent Him. Ng genuine. We must represent Him ng buong katotohanan sa buhay natin. Dapat po, Panginoon, dapat po, kapatid, tandaan natin, maging authentic Christian po tayo to represent Jesus. Kaya ang problema po, marami po, instead na maging authentic Christian, nagiging authentic Christian. Amen? Sino-sino po yung mga authentic Christian niya? The Christian who are living in a double standard life. The Christians who are still living in a sin. Amen? The Christian who are hard-headed. They are so-called authentic Christians. Amen? Amen po? Praise God. Sabi po rito, his mother told the servant, whatever he tells you, do it. Amen? Ano man, kapatid? Ano ba ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Ikaw lang at ang Panginoon na nakakaalam. Amen? Kaya nga po sabi rito, be faithful witness of God. Are you a witness of God? Amen. We are all witness of God. We, Christian, represent Jesus in this world. Amen po? Kaya nga po, kung i-represent natin si Kristo sa mundong ito, seryosohin na po natin. Gawin na po natin ito ng buong puso.
Gawin na po natin ito ng buong kagalakan. Tandaan po natin, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, kailanman na hindi ka matatalo. Sa paglilingkod sa Panginoon, ikaw ay laging panalo. At tandaan po natin, kapatid, ang lahat po na nagiging tapat o na naglilingkod sa ating Panginoon, meron pong naghihintay sa atin. So-called the crown of life. Crown of glory. Amen po? Sa takdang panahon, in His proper time, in His perfect time, we will receive itong mga putong na ito sa ating buhay. Amen? Ayan nga po sabi rito, be faithful of God, faithful witness of God, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the world. Sabi po ng Panginoon, tayo po ay bibigyan ng power ng Panginoon to be as His witnesses. But the question is, are you filled of the Holy Spirit? Amen? Kasi po ang sabi ni Kristo, but you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witnesses. Kapatid, tandaan nyo, lahat po ng mga anak ng Panginoon, i-empower na yan to be His witnesses, to be His vessel. Amen? To reveal His glory through your life. To save mankind, to save people through you by the power of the Holy Spirit. Kasi nga, kapatid, kung hindi talaga tayo lalapit sa Panginoon, kung hindi tayo mamumuhay ng tama sa Panginoon, hindi tayo magagamit. Sino po rito ang gustong magamit para sa Panginoon? Na inaalay ang buhay para sa Panginoon? Amen? Then, kapatid, live a holy life. Live along with Jesus. Walk with Jesus. Amen? Walk with Jesus. Walk with the Holy Spirit so that we will be used by God. Upang sa ganong, kapatid, hindi po masayang ang buhay natin sa mundo nito. Amen po? Sabi ko rito, conclusions. By the way, ano po ba sa tingin niyo ang title nito? Guess, ano po ang title nitong ating tema ngayon? Sabi po niya rito, the miracle of God will be experienced when you... Conclusion po, in God's perfect timing, His miracle will be revealed and His glory made known, all for the sake of His name, as we trust Him wholeheartedly. Do we really trust Jesus wholeheartedly? Amen? And remember, kapatid, you are a first class in the sight of God. Amen? Glory to God.
Amen. Can I request